Trending na trending po ngayon mga kababayan, ito pong balitang ito, yung panukala po, tungkol po sa panukala ni Senator Trillanes na magsanib puwersa po ang kampo ni PBBM at ni Mayor Leni Robredo. Ang mga loyalist at mga kakamping, ako po matagal ko na pong gustong mangyari yan sa totoo lamang. Mas gusto ko po na mas magsanib puwersa po yung mga totoong makabayan at nagmamahal sa Pilipinas dahil meron man po tayong pagkakaiba or differences pagdating po sa mga pinanindigan natin sa politika, meron din naman po tayo at marami po tayong pinagkakaisahan. Lalo-lalo na po pagdating po sa bansa natin, sa teritoryo at sa usaping pagpapaunlad po ng bansa natin. Kaya nga po ako, sumasang-ayon dito po sa panukala na isinusulong ni Senator Trillanes na magsanib puwersa po ang kakamping at mga loyalist. Dahil naniniwala po ako na hindi na po natin dapat binibigyan ng pagkakataon na pamunuan na naman po tayo ng mga maka-China na sa akin pong palagay ay wawasakin na naman po ang ating pagka-Pilipino, ang ating bansa. Nakita po natin na namayagpag po ang mga pogo, ang mga illegal gambling, ang sabong, at marami pong namatay noong mga panahon na tayo po'y pinamumunuan nang alam naman natin na kumikiling or kumakampi po sa China. Namayagpag po yung mga land grabbing, yung mga inaagawan ng lupa ng ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga katutubo, para po patayuan ng mga pasugalan, patayuan po ng mga pogo, na sa akin pong opinion ay sila lang naman po ang nakikinabang. At marami pong nakapasok dito na mga undocumented na mga foreigner na nagpayaman, nakinabang, at talaga para pong naging alam niyo yun, sinipsip po ang kayamanan at likas na yaman ng Pilipinas, yung mga illegal mining na iyan at kung ano-ano pa. Marami po akong reason at alam ko kayo din, marami kayong reason kung bakit dapat yung mga maka-Pilipino at makabansa, tayong mga loyalist at mga kakamping ang dapat po na nagsasama-sama dito. Maaari tayong magtalo-talo or mag-away-away sa ibang usapin, ano? Pero pagdating po kasi sa pagtataguyod ng bansa natin, nagkakaisa naman na pare-pareho natin gusto yon. Pagdating sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya bilang Pilipinas, bilang mga Pilipino, nagkakaisa po tayo. Hindi po tayo yung tipo na dahil lamang sa pagiging panatiko sa isang politiko ay gugustuhin ihiwalay ang Mindanao. Walang ganon sa thinking or sa mindset ng mga kakamping at ng mga loyalists. Wala pong ganon na sasabihin na okay lang naman na gawin tayong probinsya ng China. Foul po yun at very offensive, lalo-lalo na alam natin na pinaghirapan at marami pong mga bayanang Pilipino ang nagbuwis ng buhay para po matamasa natin ang kalayaang ito na tinatamasa natin ngayon. Kaya kung ako po ang tatanungin, suportado ko po at sumasang-ayon ako sa sinasabi o ipinapanukala ni former Senator Antonio Trillanes na magsanib puwersa po tayo upang masigurado po natin na hindi magiging pabaya at hindi magiging traidor ang mamumuno sa bansa natin. We can no longer afford na pamunuan tayo ng alam natin magiging puppet po ng China, mga kababayan. Kung ako nga po ang tatanungin nyo si Senator Trillanes po ang gusto kong maging presidente. No? Kung ako po yung tatanungin, pero syempre, karapatan nyo po yung mamili. No? Ang sa akin lang naman, kung ako po yung tatanungin, si Senator Trillanes po ang mas gugustuhin kong pumalit kay PBBM dahil alam ko matapang yan, matalino, at saka talaga namang mapagmahal sa bansa. At grabe yan, kapag lumaban sa korupsyon, hindi kanyang tatantanan kahit wala na yun sa posisyon. What more pa kung presidente na siya? Mas marami siyang magagawa pagdating po sa pagsugpo at paglaban ng korupsyon. Dati pong sundalo yan at Navy na talaga naman pong hinanda niya ang sarili niya para ibuwis ang buhay niya para lamang po makapanghuli ng mga illegal Chinese poachers nung panahong nasa Navy pa po siya. At ginawa nila yon kasama ang Philippine Maritime Police, no? Pero syempre, mahina na po sa tao si Senator Trillanes. Marami pong nagalit sa kanya, lalo-lalo na yung mga DDS dahil siniraan po siya ng siniraan ni Duterte at ng mga propagandista na maka-Duterte, mga kababayan. Kaya nga kahit po mayor ng Caloocan, nahirapan po siyang makabalik dahil nga po siniraan ang kanyang pangalan. Pero never nilang naipakulong si Senator Trillanes dahil wala sila talaga makikitang bahid niyan na pwede nilang gamitin para ipakulong yung mama. Pero sila, pinapakulong ni Senator Trillanes, kinakasuhan, pinapanagot. No? Kaso nga lang po, dahil sa mga propagandista, troll, fake news peddler, nasira po sa tao si Senator Trillanes. Pero kung ikaw matalino, nag-iisip at alam mo yung tama at mali, alam ko, sinusuportahan mo rin si Senator Trillanes gaya ko. Pero dito po tayo sa pinapanukala ni Senator Trillanes. Para po sa akin, yan po ang tamang gawin.
Lalo-lalo na po sa 2028 election. No. Dahil alam ko, pare-pareho naman po yung layunin natin. Mapakakamping or loyalist, iisa lang po ang layunin natin para sa bansa, ang maging mabuti, maging maginhawa ang Pilipinas. Kasi mga kababayan, kapag hindi po kaalyado ni PBBM or hindi kaalyado ni Mayor Leni Robredo ang manalo, marami pong makakalaya. Sa akin po palagay opinion ko, maraming mga tiwali at maraming gumawa ng illegal na nakakulong ngayon ang makakalaya. Yun po yung aking paniwala dyan. At yung mga hinahabol, naka-asylum, nagtatago, wanted, may mga warrant of arrest, malamang sa malamang magsusulputan yung mga yan at babalik sa bansa dahil malaya na naman po silang makakagalaw dahil hindi na po sila mapapanagot sa batas. Yun po ang aking paniwala dyan. At yung mga taong lumalaban sa katiwalian, yung mga taong pinapanagot ang mga gumawa ng mali at kasalanan sa mga Pilipino, baka sila po ang ikulong kapag po hindi kaalyado ni PBBM or ni Mayor Leni Robredo ang manalo. So yun lamang po ang ilan sa mga dahilan na ibinabahagi ko sa inyo. Pero marami pa pong dahilan kung bakit dapat tayong magkaisa, tayong mga kakamping at loyalist. Dapat po magsanib puwersa tayo. Marami pong dahilan na alam ko makakabuti para sa bansa natin. We can no longer afford na magluklok or sila na manalo sila. At ito na naman, no? Bastusan na naman tayo dito sa bansa natin sa social media. Nawala na tayo ng moral at values. Tapos magiging talamak na naman po ang katiwalian, yung culture of impunity. Yan, yung mga pagbabanta, yung itutumba na lang basta-basta na walang due process. Babalik at babalik po yung mga yan. Yung mga pasugalan, yung mga illegal gambling na yan, isabong, yung mga pogo na yan. Ay nako mga kababayan, alam niyo naman po kung ano yung nangyari noong nakarang administrasyon. Alam niyo yan. Ngayon nga po nakakahinga na tayo ng maluag, gugustuhin pa po ba natin bumalik sa ganung sitwasyon na tayo ay pare-parehong takot dahil alam po natin na parang alam niyo pinaglalaroan tayo na sila naman pala yung involved sa katiwalian at sa mga di umani kasindikatuhan, no, mga sindikato, tapos pinoproject nila yung mga sarili nila na tagapagtanggol, tagapagligtas ng Pilipinas, pero mamukat-mukat mo, sila pala itong mga may kinalaman. So kayo po mga kababayan, kayo po ang humusgat, kayo po ang magdesisyon. Ang sa akin lang naman po, nagbabahagi lamang po ako at nagre-raise ng awareness. Suportado ko po ito, si Senator Trillanes sa kanyang panukala na magkaisa po tayong mga kakamping at loyalist. Maraming pong salamat.